Ma'am, pero itong 12, meron na ba sa kanila nakikipag-cooperate para maging state witness po? Well, it will be a welcome development po kung any of these 12 PNP personnel under restricted custody will really cooperate in the ongoing investigation po, because at the end of the day, ang objective po natin dito ay bigyan po ng hustisya ang mga biktima, pati na rin po ang kanilang mga pamilya. And nandito po tayo ngayon sa proseso na binevet po natin itong mga information. Marami pong information na nakakarating po sa atin, not only dito sa mga pulis na under restricted custody. In fact, yung ongoing retrieval operation po, yung ongoing ocular inspection po doon po sa may area ng Taal Lake po is not only limited doon sa mga information provided by alias Totoy po. So may mga lumapit na po sa atin giving other information, and ito po ay dinadaan po natin sa proseso po, and hopefully po ay magkakaroon po tayo ng magagandang development. As we speak po ay may mga kaanak na rin po ng mga missing sa Bungero na nakuhanan po ng DNA specimen, at kung sakasakali po magpa-positive po sa scientific examination po na meron pong possible human remains po yun po ay maiko-compare na po natin doon sa DNA profile po ng mga nakuhanan na po ng mga DNA profile po ng mga kaanak po nitong mga missing sa Bungero po. DNA profile, ma'am? Yes po, ma'am. At least 12. I was informed na 12 po dun sa mga kaanak po na mga missing sa Bungero po ay nakuhanan na po ng DNA profile. So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin doon sa 3 hanggang 4 na araw po na pag-retrieve po ng mga possible remains po diyan po sa paligid po ng Taal Lake. Ma'am Jean, ilang relatives pa po ang kukunan? Kung 12 na yung binanggit niyo po, meron pa bang how many kamag-anaks pa po? Well, as it is po, may 34 po na cases na hawak po ang CADG. Probably we can start from there. But if you will believe yung pong mga allegation and statement po ni alias Totoy po, ay he is claiming na this is not only 34 but more than 100. But for purposes of comparison po, ay doon po tayo nakatutok dito po sa mga kaanak po ng 34 missing sa Bungero case na hawak po ng CADG. But we are not closing our doors. If there are kins po ng mga possible victims po, ay open po ang CADG para kuhanan din po sila ng DNA specimen po. Ma'am Jean, lastly, once na may mag-positive na doon sa cross-matching, ano na po ang next step para sa PNP? Well, if there will be a positive match po, I definitely it will be a biggest development in this case po. Ika nga, parang major breakthrough po yan, because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga itong, at least we're talking about the 34 missing sa Bungeros na hawak na cases na hawak po ng CADG. Kung sakasakali po na may talagang possible human remains na nakuha po o na iangat po in the past few days po, this will be definitely a major breakthrough po sa PNP po. At of course, again, ang hinihingi ng mga pamilya yung closure. Sabi nila, parang sa kanila, parang tanggap na nila na wala na yung kanilang mga kaanak. Ngayon, kung makakaroon po ng positive match, that would definitely be a closure on the part kung sino man po doon ang maimamatch po yung possible remains po. But let us wait po. Like I said earlier, let us wait po doon sa official findings po ng forensic group. We don't want to preempt po yung official findings po nila. But we will continue validating po yung other information provided not only of alias Totoy, but again, other possible witness that may come forward po to give information. Yes, ma'am. Si Counselor, si Counselor po ng RNP, how does it Regarding po sa ano? kasi po, na advice siya na sales attempts, it's not po sa mga mastermind po po sa so, kasi master agent din yata siya sa Pitmaster. Now, consider na consider po siya na PNP, consider po siya na
We will get updates po sa CIDG Region 4A considering na taga Calamba po siya. After our press briefing today po, I will ask some updates. Baka naman po nakausap na po siya. And since again, it was mentioned by alias Totoy po, and then we cannot just take for granted itong mga new revelations po na ito, and we will conduct case build-up if indeed yung kanyang previous attempt po sa buhay po niya ay may kinalaman nga po itong mga tao na pinapangalanan po ni Mr. alias Totoy. Last na lang po. Meron po bang kahit isa man lang na kamag-anak wala na sa 34? Ano sa considering the rest ng 100 sa Pinoyos na yung lumamit sa CN, parang sabi, baka iwanan na meron po kung sa 34 na meron po mga ibang mga We will just have to check again, ma'am, and get updates from CIDG. As far as I know po, yung 34 po na missing sa Bungera po yung talagang nahawakan po na kaso po ng CIDG, meaning yung mga mismong pamilya po nila ang lumapit po. But since there are new revelations po na lumalabas po ngayon, and probably we can take this opportunity also para manawagan po doon sa ibang mga kababayan po natin na posible na may mga kaanak po na hinahanap at posibleng may kinalaman dito sa ganitong similar incident po ay bukas po ang opisina po ng PNP, lalong-lalo na po ang CIDG para kuhanan po sila ng statement at maaaring makapagbigay po sila ng additional information that will help us and aid us in conducting case build-up din po. just meron po kasi isang local restaurant ang urge daw sa mga komunidad na huwag masyadong maniniwa, huwag mapapadala agad-agad na yung mga nakuha sa akin na naglaman pang allegedly ay human remains kasi ginagawa daw po sila daw talaga yun para sa third rate used to happen in tilapia cages, not evidence of fraud. Ano po take? Well, ang take po natin dyan, ma'am, ay hindi natin po pwedeng basta isang tabi at ipawalang bahala yung mga nakukuha po nating information. That is precisely the reason kung bakit po tayo nagkakandak po ng ocular inspection. Yung ating mga kasamahan po sa Philippine Coast Guard ay sumisisid po para makakuha po ng posibleng ebidensya po. Ngayon, doon sa allegation na huwag maniniwala, kagaya ng lagi nating sinasabi, ma'am, gusto natin kung bakit earlier this year ay ongoing na po yung case build-up pero hindi po natin sinasabi yan until such time there was a announcement from the DOJ tsaka lamang po nagsalita yung PNP, and that is precisely the reason kung bakit hindi po tayo nagsasalita early on kasi nga hindi tayo po pwedeng basta mag-rely lang po sa salita ng isa o dalawang tao po. That is precisely nga po kung bakit tayo nagsasagawa po ng case build-up. Ngayon, dito po sa ginagawang pagsisid po ay kung may makukuha po tayo ng mga possible human remains ay dadaan po sa proseso yon. Maaaring hindi po ito magmamatch sa sino man pong mga posibleng kaanak po ng mga nawawala, but it does not limit us from determining kung sino po yung posibleng nagmamay-ari ng mga posibleng human remains po na posible po nating makukuha.